Magandang hapon po. 2 ang patay at 5 ang sugatan matapos masunog ang isang wing van sa isang terminal sa Kalumpang, Marikina. Ang dahilan umano ng sunog, mga kargang paputok ng wing van na tinabunan at pinagitnaan ng mga tela. Nakatutok si Katrina Son. Dinig ang mga putukan at balot ng usok ang langit dahil sa pagkasunog ng isang wing van sa BF City East Metro Transport Terminal sa Kalumpang, Marikina. Paghupa ng apoy, tumambad ang ilang taong napaupo sa sahig. Isang lalaki ang nagkalapnos sa ilang bahagi ng katawan. Ang driver at pahinante ng wing van nasawi sa sunog. 5 pa ang sugatan. Yung isang casualty ay nasa loob. Yung isa naman ay nasa likod ng truck. Tinamaan din yung nasa labas. Kasi open yung likod ng truck natin. Nadamay ang isang van at ang bus na minamaneho ni Romel Piad. Nakausap pa raw ni Piad ang driver at pahinante ng wing van. Sabi ko, upo muna ako doon, tol. Sabi niya, mag-wali-wali muna ako kasi nakakapagod nga. Sabi ko, pag upo ko sa puwita ng truck nila, biglang sumabog ng napakalakas. Parang binuhat ako na tumagos ako sa bintana ng salamin. Nakita pa raw niyang humihingi ng tulong ang pahinante pero wala raw siyang nagawa dahil sa lakas ng apoy. Si Reynaldo Ejares naman, laking pasasalamat na hindi nadamay sa pagsabog ang misis niyang pinabili niya noon ng load. Nasa terminal sila para bilhan ng tiket ang kanilang kamag-anak. Sumabog malakas diyan sa may bandang likod ng truck na yan. Pagsabog, may naramdaman ko na may tumama dito sa likuran ko, sa hita. Napadapa na po kagad ako. Matapos maapulaan ng mga otoridad ang apoy, ito na ang kinahinatnan ng bus na ito na nadamay lang sa pagsabog ng wing van. Tumambad din sa mga otoridad ang iba't ibang klase ng mga paputok. Nakita nyo naman, mayroong mga firecrackers na ebidensya. So nakita natin ito ay nasa loob. So ito ang cause ng ating sunog ng wing van truck. Sa loob ng wing van, maraming mga karton na tinabunan at pinagitnaan ng mga tela, kaya mabilis nagliyab. Bawal ang pagbiyahe ng mga paputok sa mga pampublikong sasakyan at cargo vehicles, ayon sa pulisya. Kasi hindi man sila binibigyan ng permit to transport firecrackers. Iimbestigahan natin kung merong pananagutan ang ating truck owner nito or kung sino nakaregister dito sa cargo business na ito. Sinusubukan pang makunan ng panig ang terminal at ang may-ari ng wing van. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Balitang bagyo naman po tayo ngayong gabi o bukas ng umaga, posibleng maglandfall ang bagyong Kabayan ayon sa Pag-asa. Batay sa datos ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo 385 kilometers east ng Davao City. Mabagal pa rin ang kilos ng Tropical Depression Kabayan, Pakanluran. Nakataas ang signal number 1 sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, gayon din sa Cebu. Kabilang ang Camotes Islands, Bantayan Islands, Bohol at Siquijor. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte at del Sur, Misamis Oriental at Occidental, Camiguin, Bukidnon, Davao de Oro, Lanao del Norte at del Sur. Ngayon din sa northern at central portion ng Davao del Norte, Davao City, Cotabato at Maguindanao. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Surigao del Sur o Davao Oriental mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawirin ang Mindanao. Hindi rin iniari sa Pag-asa ang posibilidad na lumakas at maging tropical storm ito bago tumama sa lupa. Sa ngayon, nakataas ang gale warning signal number 4 sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Visayas, Mindanao, Central at Southern Luzon. Kaya bawal munang pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Naglalabas ng tubig ang Angat at Bustos Dam. Naunang nagbukas ng gate ang Angat Dam matapos umakyat ang level ng reservoir water nito sa lagpas 230 meters. Sinundan niya ng Bustos Dam na pinagbabaan ng tubig mula sa inilalabas ng Angat. Parehong nag-abiso ang pamunuan ng Angat at Bustos Dam sa mga lokal na pamahalaan na mag-ingat bagamat hindi naman daw ito inaasahang magdudulot ng pagbaha. Sa ibang balita, inaasahang stable ang supply ng bigas hanggang sa susunod na anihan ayon sa Department of Agriculture.
Inaasahan daw na aabot sa 20 million metric tons ang volume ng maaning palay bago matapos ang 2023. Kung sakali ito'y panibagong record high. Nariyan pa raw mahigit 3 million metric tons na imported na bigas kaya tatagal ng 3 buwan pa o 85 to 90 days ang stock ng bigas sa buong bansa. Ayon sa DA, sasapat daw yan hanggang anihan sa Marso. Noche Buena na sa susunod na linggo mga kapuso at yung pong ham na star ng handaan, aba, pinipilahan na sa ilang sikat na tindahan nito. Gaya na lang sa patok na tindahan sa Quiapo, Maynila. Kahit magit 1 linggo pa bago magpasko, may mga maaga nang namimili ng hamon doon. Ayon sa matindera, wala pa raw paggalaw sa presyo nila na naglalaro sa 1,180 hanggang 1,640 pesos per kilo, depende sa klase. Hindi naman nalalayo riyan ang presyo sa sikat ding tindahan ng hamon sa Mandaluyong. Nabahagyan na raw tumaas ng 2%. Kaliwat kanan ng mga party at bili ng DOH, mag-ingat o kaya huwag munang dumalo kung kayo may sakit. Dumarami pa din ang tinatamaan ng mga malatrangkasong sakit pati na COVID. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ngayong kabi-kabila na ang Christmas parties, pwede pa rin bang magpaka-healthy? No excuses, sabi ng Health Department, dahil pwede namang umiwas sa lahat ng mga pagkaing maalat, mataba, at matamis. Limit the eating of processed foods that are high in salt, junk food yan. Sugar, yung mga sweetened beverages, and fat, yan naman usong-uso ngayon with all the lechon that we're eating and the oily meals that we're eating. Uminom din daw na maraming tubig at umiwas sa mga nakalalasing na inumin at sugary drinks. At kung magte-take home naman, yung mga nagsasharon, dapat intelligent ka rin kung ano yung take home mo. The foods that will last. Common sense, amuyin nyo. If it smells bad, huwag nyo ipilit lutuin. Throw it. huwag puro pamorningan sa party. Dapat sapat ang tulog at ehersisyo. Magsabon pa rin ang kamay. At kung masama ang pakiramdam, we are encouraging the public to wear masks if you are experiencing symptoms. Or better yet, just stay at home. Kung ikaw ay may acute respiratory illnesses. voluntary masking pa rin ang isinusulong ng DOH kahit pataas ang bilang ng COVID cases at 3 ospital sa Metro Manila ang halos puno na ang COVID beds. Hindi pa naman ganyan sa buong bansa. At bagamat posible raw dumami pa ang kaso sa dagsa ng mga uwian sa mga probinsya, hindi raw ito nakakaalarma. Handa naman daw ang DOH at mga pribadong ospital na magdagdag ng COVID beds kung dumami pa ang mga kaso. So, ang ating pong mga ospital right now ay ready po kung sakali man dumami ang talagang kaso nito. Hindi na rin daw matindi ang mga COVID variant ngayon, maliban sa mga nakatatanda at mahihina. The most recent variants of interest are just like the common colds and cough, no? Common colds and flu. Dumarami rin ang influenza-like illnesses na nakahahawa rin. Halos 200,000 na sila. Halos 300 ang patay. Kaya mahalaga pa rin ang pagtatakip ng bibig at ilong pag umuubo o bumabahing. Nagpaalala na rin ang Archdiocese of Manila sa mga magsisimbang gabi at mga ngaroling na mag-voluntary masking. Huwag nang lumabas ng bahay kung may sakit at panatilihing malinis ang kamay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pulo ng konseho ng isang village sa Ukraine, pumasok ang isang lalaki. May kinuha sa bulsa, ipinakita sa mga tao, at inihagis. Mga granada pala yun na lahat sumabog. 26 ang sugatan. 6 sa kanila ang kritikal, kabilang ang mismo naghagis na counselor o kagawad pala sa village. Batay sa mga ulat at sa live stream ng pulo ng konseho, may naalmahan daw sa budget ang lalaki, kasama ang pagbibigay ng bonus sa kanilang council chief. Umalis saglit ang lalaki sa pulong pero bumalik na may mga granada. Iniimbestigahan pa ang insidente. Ang pagtunghay sana sa Christmas display sa City Hall ng Dapitan, Zamboanga del Norte, nauwi sa pagkasawi ng isang babae matapos makuryente. Nakatutok si Krisa Dapitan, GMA Regional TV 1 Mindanao. Halos hindi maiunat ng babaeng yan ang kanyang braso habang isinasakay sa ambulansya sa Dapitan City.
Ang 24 anyos na biktima na kuryente umano dahil sa Christmas lights sa Dapitan City Plaza. Batay sa paunang investigasyon ng Dapitan City Police, namasyal ang biktima sa plaza kasamang 5 taong gulang na pamangkin para saksihan ng Christmas decor sa lugar. Umupo raw ang biktima sa isang stainless steel railing at aksidenteng nahulog sa mga ilaw sa hardin. Umuusok pa ang bahagi ng halamanan kung saan nahulog ang biktima. Nang rumesponde ang CDRMO Dapitan at kapulisan, dinatnan nilang walang malay ang biktima. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa Dapitan City LGU sa isang pahayag, aakuin daw nila ang lahat ng pangailangan ng pamilya ng biktima. Bilang pag-iingat, pansamantalang inihinto ng LGU ang pagpapailaw sa mga dekorasyon sa City Hall Plaza para sa kaligtasan ng publiko at habang nag-iimbestiga ang pulisya at ng lokal na pamahalaan sa insidente. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Krisa Dapitan, nakatutok 24 oras. Josh Cullen ng SB19 is back and right on track ngayong na-release na ang music video ng kanyang bagong single. Makichika tayo kay Katatibayan. Hot at maangas ng performance si SB19 member Josh Cullen sa launching ng pinakabago niyang single na Get Right. May western feel sa upbeat EDM o electro dance music single ni Josh na kinunan pa ang music video sa ibang bansa. Para kay Josh, maraming interpretasyon ng single niyang Get Right. Get your facts right, or I'm in the right track, or I'm about to get in the right track. Dahil sa Get Right na single, ramdam niyang nag-grow pa raw siya bilang isang artist. Balak pa ni Josh gumawa pa ng mas maraming EDM and hip-hop music in the future. At syempre, proud din sa kanya achievement ng kanya SB19 brothers. Speaking of SB19, nakabilang din sa katatapos lang ng prestiyosong AAA o Asia Artist Awards, hindi naiwasan ni Josh na mas starstruck at makihalubilo sa iba pang K-pop idols. Sino pa ang gusto nila makakollab in the future? ITZY, Stray Kids, 17, and kahit sila Zico. Katatibayan, updated sa showbiz happenings.